Samantala, halos fully booked na ang mga hotel sa Cebu City, lalo pat palapit na ng palapit ang inaabangang Sinulog Festival. At ayon sa Department of Tourism, tiwala silang lalago pa ang turismo sa Central Visayas dahil dito. Gayon din sa nakatakdang pagdaraos ng ASEAN Tourism Forum. Nagbabalik si Jessie Atienza sa sentro ng balita. Dumagundong muli ang diwa ng kapistahan sa amang bahagi ng Cebu. Hudyat ng napipintong pagsisimula ng Sinulog Festival 2026. Formal namang binuksan sa isang mall sa Cebu City ang Balik Cebu Lounge na dinaluhan ng mga opisyal ng provincial government at ng City LGU. Nakalaan ito para sa mga balikbayan kung saan maaari silang makapagpahinga at makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga mangyayari sa kapistahan sa lungsod. Ayon sa Balik Cebu Committee, mas magiging simple ang kanilang mga programa para sa mga balikbayan bilang pakikiisa sa mga naging biktima ng sunod-sunod na kalamidad sa lalawigan. Let's be sensitive to the situation now. So instead of holding that extravagant welcome, we decided to just provide access to balikbayans to all the mall-wide activities through the passport. This is actually a good guide which gives them information where to go, what to do, where to eat, etc. As well as the perks available to them. This lounge is for them. Ayon sa Department of Tourism Central Visayas, halos punuan na ang mga hotel para sa Sinulog Weekend. Bukod sa kapistahan, isa sa mga tinitignang dahilan ay ang nalalapit na ASEAN Tourism Forum. For Sinulog Weekend, puno-puno na ang mga hotels, no? So, for January, we're expecting, no, for same ang yung figures as with the previous Januaries and even better because of ATF. Kaya diba? I mean, January has always been full man good capacity-wise and then plus ATF, so all the more. Dagdag ng DOT-7, malaking tulong sa paglago ng turismo sa Central Visayas, lalo na sa Cebu, ang mga binuksang direktang flight mula sa ibang bansa papunta sa lalawigan. We're very positive about this. We have installed measures like Visit Cebu. There were inaugurated flights inaugurated in third quarter and fourth quarter. I mean, direct flights to Cebu, ha? I mean, these alone are reasons enough, no? And yeah, if we, prepare as a community, as part of host destination community, then there is really no reason, no, for us to believe in the numbers that we have had in the previous years for 2026. Sa tansya ng DOT-7, aabot sa mahigit 300,000 na mga bisita ang darayo sa Cebu ngayong buwan ng Enero, na isa sa pinakaabalang buwan ng lalawigan sa dami ng mga aktibidad. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.